Sinabi na nga po ni Jonathan Kuminga na ayaw niya nang manatili pa sa Golden State Warriors at gusto niya nang lumipat pa sa ibang koponan. Kaya kahit man willing ang kanilang front office na bigyan siya ng kontrata, hindi na rin naman niya ito tatanggapin pa. Dahil dyan, hindi na rin naman naiwasan pa ng mga fans na tanungin si Kuminga kung ano nga ba ang mismong rason bakit ayaw niya nang maglaro sa Golden State. Ayon sa naging pahayag nito, isa nga sa mga rason bakit hindi na siya maglalaro sa Warriors dahil mismo kay Coach Steve Kerr na hindi pa siya binibigyan ng sapat na minuto at opportunity maipakita ang kanyang potensyal. Kita rin naman ninyo kung paano siya biglang tinanggal sa rotation at binangko na lamang. Ayaw na rin naman niya itong mangyaring muli next year kaya nakapagdesisyon ito na hindi na bumalik at ibigay na lamang siya sa ibang koponan na gagawin siyang isang main key player sa kanilang magiging kampanya. Samantala, bago pa pumasok si LeBron James sa kanyang ika-23rd season, ni-remind nga ng mga analyst ang kanyang mga fans at haters na hindi pa rin talaga kumukupas ang galaw nito since siya lang naman ang nag-iisang player sa liga last season na nagkaroon ng 100% sa kanyang dunk attempt sa pagkakaroon nito ng 71 out of 71 dunks. Sa madaling salita, kahit man tumatanda, humihina ang kanyang stamina, hindi pa rin naman nawawala ang kanyang athleticism at lakas ng katawan. Sa madaling salita, hindi pa rin talaga ito magre-retiro at ipagpapatuloy pa rin ito ang kanyang paglalaro, which is hindi gusto ng kanyang mga haters na matagal nang hinihintay ang kanyang pagbagsak at pagtatapos ng kanyang karir. Taon-taon na lang nagsasabi ang kanyang mga haters kailangan siyang magretiro na, ngunit parati lamang silang nadidismaya gayong bawat taon nakakagawa ito ng history at bagong record sa NBA. Sa kabilang banda, maliban kay Cooper Flagg ng Dallas Mavericks, isa rin naman ang number 2 overall pick na si Dylan Harper ng San Antonio Spurs sa mga paboritong player na makakakuha ng Rookie of the Year. Alam naman nga ninyo, puro mga Spurs player ang nakakakuha ng Rookie of the Year sa huling 2 taon. Kaya inaasahan na susunod dito si Harper. Pero bago man ang kanyang unang kabanata sa liga, pinirmahan muna nga nito ang kanyang kauna-unahang kontrata, 4-year, $56 million contract, which is ikinabigla nito ng husto, lalo pat mas malaki pa nga ito kumpara sa naging kabuuang earnings ng kanyang ama na si Ron Harper. Sa naging contract signing nito, kuhang-kuha ka sa kamera ang pagkagulat ni Harper sa laki ng kanyang magiging sweldo. Para nga sa inyong kalaman, ito lang naman at isa lang naman itong rookie contract. At kapag gumanda ang performance, hindi malabo na tumaas pa ito ng sobra. Anong masasabi nyo dito mga idol sa naging kontrata ng Filipino-American guard na si Dylan Harper?